What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong nagbabagang balita. Butatang-butata, no? Itong sinatamba Liza Bongit dito sa video na ito. Na talagang harapang winika na, no? Na kaya gusto patalsikin itong si VP Sara Duterte dahil gusto nila na patuloy ang kanilang mga pagnanakaw o korupsyon di umano na ginagawa sa loob ng Malacanang. Naku naman po. Na kung matatandaan nyo po, kahapon binalita natin, no? Itong new record na utang na mayroon na naman ang bansang Pilipinas na pumapalo sa $500 million o mahigit 29.5 billion pesos na utang. Hay nako, napanigurado di umano mabubulsa lamang at wala namang mapupunta sa taong bayan na tayo na naman ang mapeperwisyo na bayaran itong mga ninakaw ng bangag admin di umano. Ang lala na talaga, kailangan ng mabalik ang mga Duterte. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no, mga kababayan, hindi rin maiwasang mag-react ng taong bayan dito sa winika ni Bongbong Marcos, no? Patungkol nga sa impeachment ni VP Sara na nakitaan ng pagkapilyong sumagot, no? Itong si Bongit na tila iniyayabangan pa nga ang mga taga-suporta ng mga Duterte na hindi nagmamater o importante, maalis man o hindi si VP Sara sa kanyang posisyon. Grabe naman talaga. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. We are hoping na magkaroon na isang magandang Pilipinas, kaya binuo yung Constitution. Kaya binigyan ng buhay. Yan yung guide natin. At pag nakikita na, nagigising na taong bayan nakikita na ng taong bayan, anong ginawa nyo sa Constitution? Bakit nyo binaboy? Ba't nagkaroon tayo ng presidente na nagdodroga? Bakit nagkaroon tayo ng isang first lady na hindi naman natin hinalal na nagpapatakbo ng bansa? Bakit nagkaroon tayo ng isang speaker at mga congressmen, yung speaker muna, na nagpapatakbo ng Congress at ang laki ng impluensya, kung kaliwa ka na nagpapamigay ng kung ano-ano, kanyang pera ba yon? Na may mukha pa niyang putang inang yan, may mukha pa niya, tang inang yan, pero ng taong bayan. Na ang boto niya, 200, 300,000 lang, na ang pinipiga nila ay yung isang tao na ang tawag, Sara Duterte, na Vice President, 32 million ng boto. Putang inang yan. Anak ng to, ba't nagkaganito? Binaboy nyo. At bakit tayo may mga congressmen, may convicted pa? Nakaupo pa? Nasalita pa? Putang yabang pa. At itong mga sangkap ng congressmen, kala mong ang gagaling, panay bopol. Wala namang alam. Ano, ang yayabang, pero mga 200,000 lang ang boto, 300,000 ang boto. Paano nangyari yun na itong mga putang inang to, tinatakot ang taong bayan? Kasi watak-watak kayo. Kasi hindi nyo alam yung inyong kapangyarihan. 4 lang. Isa, walang pakialam. Isa, hindi alam. No? Yung isa, takot. At dito tayo, makabayan. Kailangan ito, ang kalaban nito natin lahat ay isa lang. Alam, pero walang pakialam. Alam niya na mali. Alam nila, binabayad yung Constitution. Alam nila na nagnanakaw sila. Pero nakikinabang kaya wala silang pakialam. Hindi pwede yun. So what are the ideals na gusto natin? Gusto natin itigil to. Gusto natin, presidente ka, hindi ka pwede talaga na nagdodroga. Simple lang. Patunayan mo na hindi ka nagdodroga. Once upon a time, wala ka kapangyarihan, binigyan ka namin kapangyarihan, tapos ngayon, putang ina ka, isnapin mo kami, tang ina mo. Hiningi mo yung atensyon namin Tapos ngayon, bigay mo yung atensyon sa amin. Tapos i-disperse nyo yung tao, tanginan nyo. Ang unang-unang itiras ninyo dyan, sinasabi ko sa inyo, you will have a revolution in your hands. And you cannot stop the people. Pinipigil namin, hindi namin kaya. Sinasabi na namin, at maling-mali ang gamitan ninyo ng tear gas. Maling-mali yung pinakita nyo sa KOJC. Pogbambin nyo. Kaya General Torre, maling-mali yung iniisip ninyo. Maling-mali. Because you cannot
stop the wave of new Bonifacios coming down your way, knocking at your door. You cannot stop the new breed of Filipinos, the new Bonifacios. You cannot. Bukas araw ni Bonifacio. Hindi ka ba naintindihan? Hindi mo naintindihan. Pagka yan, lumabas ng bahay at may mga itak, anong gagawin nyo? Raratratin nyo? And in the guise of protecting the state? On record din, nagnanakaw kayo On record yon, your honor. Ang daming ebidensya. Hindi nyo tinidinig, hindi nyo in-explain. Ibig sabihin, nagnanakaw talaga kayo. Nagdodroga, ayaw mang political drug test. Ibig sabihin, nagdodroga, baka dinadamayan nyo pa tapos sasabihin nyo, hindi, lumaban nanlaban. Gaano kayo kaiba doon sa sinasabi nila ngayon, EJK, tangina nyo. And gusto nyo, ubusin nyo 119 million Filipinos. We don't care. We don't care. Tataas kami. Tatayo kami. That's what we care. Yung future generations ng Filipinos. We are part of history. We are all part of it. Whether you are in the right side, Nagawa na yan dati mga kababayan noon na napatalsik itong kanyang ama na si Marcos Sr. Paano pa kaya ngayon na ibang-iba itong presidenteng bangag sa kanyang ama na mas malala pa nga at pinaka-worst na president sa kaysaysayan ng bansang Pilipinas. Kaya dapat talagang umaksyon na at wag nang patumpik-tumpik pa. Left side of history or the right side? The wrong side, the right side of history. Kami, we know we are in the right side of history. We know that we are blessed by God Almighty. Kakampi namin. Kaya nothing will happen to us. Kayong mga demonyo ang pipitikin ng taong bayan. Pitik lang. No? That's the message. One time, big time. We voted for him. We allowed him to use the power that resides in the people. Temporarily binigay natin sa kanya. At pwede nating bawiin yan sa kanya. Anytime. Anytime. Kaya one time, big time. Pwede nating bawiin yan sa kanya. At kayo, Armed Forces saka PNP, gusto nyo protektahan yan. Go ahead. Go ahead. Wala kaming paki. Wala kaming paki. Gusto nyo lahat kayo, doon kayo sa Malacanang, tumayo kayo with all your ratatata, yung mga tangke, iparada nyo helicopter gas. I don't care. We don't care. We don't care. What we care about is, number one, we question the president na merong problema sa droga. We want a hair follicle drug test. We want it so badly because we feel na totoo. At kayo, AFP at PNP, you will give us shabby responses. To hell with you. Sorry, but to hell with you. Why? Because di nakikita na nandito ang taong bayan. You have lost it already. Not me. I am here. Kayo, bumaba kayo. Once upon a time, you wanted to join the armed forces. You wanted to join the armed forces and the PNP. Na ika nga na all those baloni na sinasabi, to serve my country, to protect the people. Di ba? Ang habol naman ninyo, meron kang income buwan-buwan para sa pamilya mo. And here you are. What are you doing now? Are you fulfilling that duty? Are you to serve and protect the country? To serve and protect the people? To uphold the Constitution? Or are you being an instrument na i-weaponize yung Constitution against the people of the Republic? Pag-isipan nyo. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung kumampi kayo kay Marcos. Go ahead, kumampi kayong lahat kay Marcos. We don't care. Kasi kung walang tatayo para sa taong bayan na mga AFP at PNP, ang Filipino Guerrilla Forces ang tatayo para sa taong bayan. We will stop from being neutral and we will see to it that this country ay tatayo ng maganda.
na tatayuan namin ang tama. 7 million kami eh. Sorry, may binabalidate pa eh. Sige, kalahati na lang. 3.5 million. Okay lang. Hindi nga maasahan yung 350,000 AFP-PNP. Hindi kayo maasahan eh. Diyan na lang kayo sa isang sulok. Kung gusto nyo lumabang kayo, upakan yung taong bayan. Let it become an international incident. Na yung AFP at yung PNP ay tumatayo para kay Bongbong Marcos. You have become and allowed yourself to become mercenaries. Ang Correct. sakit. Kaya kaming mga nasa serbisyo once upon a time. Kaya kayong mga kasundaluhan dyan, huwag kayong pababayad sa mga bangag na yan dahil pansamantala lamang ang kapangyarihan na mayroon sila. Gawin nyo na lang ang nararapat at huwag na makisapakat pa sa mga kagaguhang ginagawa ng mga pulpul na politiko. Tandaan nyo na ang layunin nyo ay protektahan ang taong bayan, hindi ang mga buhaya na yan. Ay, nako. Utragis yan. Tapos bibirahin nyo ako ngayon. Tinitira nyo ako. Sino ba si Dado Enrique? Tangina nyo. I serve the country well. Aanim lang kami na government negotiator noong 1989 that resulted to a going back to barracks ng mga ranger na mga kasama ko. Bumalik sila sa barracks and na-prevent ang bloody napatayan. Which is what we are preventing now. Hindi ba naintindihan nyo sa kokote ninyo? Kaya nga tinayo namin yung Filipino Guerrilla Forces para kung sakaling magkaroon ng gera, nandiyan kami para depensa ng taong bayan. Pero ang nangyari ngayon, dumadating yung sitwasyon na nauna pa itong putangin ng gulo na itong wisit kayo, nananahimik kami. Dapat kayo tumayo, hindi kami. AFP, PNP, pero kung ayaw ninyo, good luck sa inyo, kami ang tatayo para sa taong bayan. Wag na wag ninyong sasaktan ang taong bayan. Wag na wag ninyong sasaktan ang taong bayan. Ang unang tear gas na lumapag dyan sa EDSA, you are already declaring war against the Republic of the Philippines. You are declaring war against the people of the Philippines. And that will be bad. Hindi namin pipigilan ang taong bayan. Hindi namin pipigilan. Ginusto nyo yan. Kung kunyaring mangyari yung ginusto nyo yan. Kung if you allow na itong mga putang inang mga politiko na to ay gamitin ang batas para ipagtakpan yung ginagawa nilang pangungulimbat sa taong bayan. Putang ina, mag-isip kayo. Ginagamit yung batas, weaponizing the Constitution to suppress the people, to hide the truth. And then they're using trolls and bloggers paid to destroy Sara Duterte, the bloggers. Pucha, kami, Correct. go ahead, good luck sa inyo. Maglabo-labo na yan. Tama no, Sir Dado, pero laban lang. Hindi naman sa lahat ng oras namamayagpag ang kasamaan. Lalo na 32 million tayo na sumusuporta sa mga Duterte. Aba, mga ipis lang ang mga yan. Mga ipis lamang ang mga sumusunod sa adik na presidente. Sa tingin nyo, mapipigil niyo yung taong bayan? No. Tatakutin yung taong bayan? No. Because the people will rise up. Ay, nako. Ang bopol ninyo. The people will rise up. That is bad. That is bad because the people... You know, mga gunggong na payag sa mga hindi isip, walang utak. Ayoko sana sabihin yan, pero nakakalimutan nila na mulat sa pool, ayaw nga tumakbo ni VP Sara. Ako'y saksing personal dyan, talagang ayaw na tumakbo Pinuntahan siya ni Presidente Duterte noon. Ayaw niya talagang tumakbo for whatever reason she had in mind at that time. She really didn't want to run. Kaya nga nagmungkay si Presidente, hindi ka tatakbo, ito na lang suportahan mo. O kaya ito. Ayaw niya talagang tumakbo. Bigla na lang siya nag-slide because according to her, dahil pinakiusapan siya na di mananalo yung katandem niya kung wala siya. At totoo naman yon. Kung wala talaga siya, di mananalo yon.
Kasi yung Duterte name, ang nagpanalo talaga. Tanggapin man nila o hindi, talagang because of the Duterte, kaya nanalo si BBM. Tama. Apart from ang pangalang Duterte, nakakabit na sa mga taong bayan, yung realidad at that time, 4 ang kandidatong kalaban ni BBM. Yung 4 na yung puro anti-Duterte yun eh. Si BBM lang ang luminya na sumusuporta sa patakaran ni BBM, pati yung foreign policy, pati yung war on drugs. Kung ikaw ay maka-Duterte at milyon-milyon yan, kanino ka pupunta? Alam naman dun sa 4 na kontra dun sa hinahangaan mo. Siyempre pupunta ka dun sa sumusuporta. Kaya nanalo si BBM. Yan ang katotohanan dyan. Ayaw niya talagang tumakbo. At sapagkat naisip niya, pag nanalo ito, at ito lang naman ang gustong sumuporta sa kanyang ama, o edi dito na lang ako. Tulungan ko na lang to. O yan ang katotohanan. At kung gusto niyang talagang maging presidente, hindi niya i-risk yung magiging matagumpay na paghalili niya sa susunod o dito sa Pangulo. Di sana hindi na nag-resign yan sa Department of Education. Sana nakipaglaro na lang siya sa politika. Sana nakipagkaibigan na lang siya hanggang matapos ang... Alam niyo ba mga kababayan, may bali-balita di umano na dapat pagkatapos ng panunungkulan ni VP Sara Duterte bilang ikalawang Pangulo mananahimik na ito sa politika at magpo-focus na lamang sa kanyang bayan sa lugar ng Davao. Pero masyado kasi tinrigger ng mga bangag itong si VP Sara. Kung kaya naman parang lumalaban na rin ito, at nagiging hudyat na kailangan talaga na maging presidente siya sa taong 2028. Which is napakagandang epekto naman dahil marami sa taong bayan ang umaasa na mabalik ang mga Duterte sa Malacanang. Dahil sa kanila lamang na ramdaman ang tunay na kaligtasan at pagmamahal ng presidente sa taong bayan. Napanigurado kung gaano kagaling bilang leader ang kanyang ama, walang duda na magiging magaling din na presidente ang kanyang anak na si VP Sara. Termino. Di sana walang problema. Hindi nga eh. She went for the jugular. Kung baga, ayaw ko na. Hindi pa pwede ito. Labag ito sa prinsipyo ko. Kaya pinakita niya yung tatak ng kanyang ama. Parehong mag-ama may prinsipyo sila. Wala silang agenda. Wala silang pakialam. Magalit ka sa akin, patayin mo man ako. Yan ang aking prinsipyo, yan ang aking paniniwala, yan ang sinumpaan ko sa saligang batas, yan ang gagawin ko. Attorney, sinabi naman ng vice na hindi niya tatanggapin yung dagdag na security na unang tinanggal lahat ng kanyang VPSG, papalitan ng mga bagong pulis at mga bagong sundalo, ang AFP Chief of Staff na mismo ang hawak sa kanyang seguridad. Anong masasabi mo dyan, sir? Hindi ba sinabi ko na kanina na marami namang gustong mag-volunteer sa kanya. Kaya tama yung decision niya, huwag niya nang tanggapin. Mamaya yung pang magiging bitsa ng kanyang buhay. Hindi mo na alam, hindi mo naman pagkatiwalaan ngayon. Sinong pinapadala sa'yo? Attorney, sinabi po ni Ombudsman Martires na wala siya nakikitang aksyon ni VP Sara para siya imbestigahan kaugnay sa mga issue ng graft and corruption. At meron din siyang banat doon sa isang USEC ng DOJ na manahimik daw at hayaan ng ombudsman na gawin ang kanilang mandato. Anong masasabi mo dyan, attorney? Hindi ba? Matagal ko lang sinasabi na wala naman talagang kaso eh. Lahat ng mga ipinahayag ni VP Sara walang magiging ground para idemanda siya. Whether criminal, administrative, or impeachment. Lahat yan. Puro politika lang yan eh. Kahit isa-isahin mo sa impeachment, ano magiging base nila for impeachment? Dahil sa confidential funds. Yung confidential funds nga nakabinbin pa sa COA eh. Walang definitive ruling pa dyan kung meron ng irregularidad, wala. Apart from that, nakabinbin na sa Korte Suprema. So ano magiging ground mo for impeaching her? Yun namang mga latest na pahayag niya. Wala rin eh. Pinaliwanag na natin yun. Wala namang pagbabanta. Pagbabanta na, yun kung mapatay siya. At sa katotoo naman,
na talagang may banta sa buhay niya. Eh, yun lang ginagawa sa kanya. Number one, pagtatanggal ng security niya, tinanggal ng PNP, tinatanggal na naman yung AP security niya. Pangalawa, yung relentless na pag-atake sa kanyang pagkatao. Sinisiraan siya ng gusto. Walang patumangga. Yung pagbabanta sa kanya dyan sa loob ng kamera. Pambubuli sa kanya. Oh. Lahat. Makikita mo na talagang gusto siyang patahimikin at siraan. Simply because Correct. siya ang pinakamalakas na kandidato sa pangulungan sa 2028. Yan lahat ang dahilan. Gusto nilang manatili. Palawigin pa ang pananatili ng grupo nila. At dito sa video na to mga kababayan ni ating panoorin, no, itong sinabi ni Bongbong Marcos patungkol sa impeachment dito kay VP Sara. Good morning. Sir, there was a text message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, larger scheme of things as an importance, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yon. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part Well, to stop the filing of impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Kung hindi naman pala importante ang impeachment kay VP Sara, bakit di mo siya depensahan o protektahan man patungkol sa mga ginagawa ng Quadcom? Masyado ka namang play safe. Huwag kami. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never. Opo, kakapasok lamang na balita, Attorney Sal, hindi po dadalo si Vice President Sara Duterte sa imbitasyon ng NBI. Kaugnay po sa subpoena order sa kanya. Supposed to be kaninang alas 9:30 yung usapan. Pero ayon sa abogado ng Bise, hindi siya makadadalo. Ito ay kaugnay sa mga resback o mga bantaraw ng Vice President. Conditional niya na mga remark laban kay PBBM, kay First Lady, at kay House Speaker Martin Romualdez. Do you think it's a good move, attorney, as a lawyer, na hindi siya dumalo sa pasabpina ng NBI? Una na sinabi niya na pinare-reset niya. Kasi meron nga siya, nasa Buanga siya. Kaya nagsabi na siya na i-reset na lang nila. Pangalawa, hindi naman talaga kailangan umattend niya sa NBI. Kasi kung meron kayong kaso na gustong i-file, i-file nyo na lang. Ano naman, gagawin mo doon? Tatanungin ka lang, anong masasabi mo rito? Ba't ko pa sasabihin? Dito na lang ako sa piskal magpaliwanag. Ba't pa sa inyo? Opo, at attorney, ano bang comment ng mga kababayan natin dyan sa Hong Kong? Maalala ko, matindi yung boto ng Unity Team dyan ng 2022 elections. Pero sa mga nangyayari ngayon sa politika, meron bang naging pahayag ang ating mga kababayan dyan kung may mga nakakwentuhan at nakasalubong sa Hong Kong? Marami. Kaya doon sa Disneyland, mga Pilipino ron, isa na naman sinasabi, kay Duterte po kami, kahit ano mangyari, sa kanya kami. All of them are saying that. Opo. At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita na dala ni Atty. Panelo at Kadado. As always, mga kababayan, kita na lang po ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.